Now, mag-deny kayo, makukulong kayo. Sa Zurich drugstore, 70% na mga gamot dito ay Belkens. Sana magad. 70%. 30% kung ano-ano na lamang na brand. Ginisa sa pagdinig ng Senado ang mga kinatawan ng Belkens Pharmacy na kung saan nabisto ang umano'y modus na sabuatan ito sa mga kasosyong doktor sa pagreseta ng kanilang gamot. Kasabay ito sa pagbibigay ng komisyon sa mga doktor kapalit ng pagre-reseta nito sa mga pasyente ng gamot na mula sa nasabing pharmaceutical company. Maraming salamat, Mr. Chair. We have many topics to be discussed today, but what I would like to raise first in today's hearing is about the involvement of some doctors in the multi-level marketing scheme. At yan po ang naging laman ng aking privilege speech yesterday, and same as Senator Jinggoy Estrada. Ang tanong, is it illegal? No, not yet. Is it unethical? Of course, under the Code of Ethics of the Philippine Medical Association. I did say na hindi ito illegal sapagkat wala pa tayong batas patungkol dyan. Like what Senator Bongo earlier did mention. Unlike sa US na meron tinatawag na Stark Law, dito sa atin wala. Kaya walang problema ang mga doktor ma-involve sa tinatawag na conflict of interest. Maalala ko during the last hearing, Secretary Ted Herbosa himself said, siya mismo and some doctors that he knows, na hindi sila nagreseta ng generic brand sapagkat ang generic daw ay ilan sa mga gamot na yon ay hindi mabisa. Kaya ang reseta daw nila ay mga branded medicines. Now, ano po itong Belkens Pharmaceutical Incorporated? This is a big company being run by doctors, owned by doctors. Right there, makikita natin yung conflict of interest. Ito po masaklap. Sila po, itong mga doktor na miyembro nitong Belkens Pharmacy MLM, kung tawagin ay Jedi at Padawan, nagreseta ng gamot, especially sa cardiology department, na ang brand, of course, ay kinikerry ng Belkens Pharma. Ang matindi at nakakatawa, ilan sa mga doktor ay merong mini pharmacy sa kanilang mga clinic na magreseta sila ng mga gamot nandyan na mismo sa loob ng clinic nila, of course, brand ng Belkens Pharmacy. Sasabihin na wala ito sa ibang butika, dito lamang ito mabibili. Of course, may komisyon yung doktor na nag-reseta niyan. Isa pang masaklap dito, kahit na hindi kailangan ng pasyente, resetahan, I'll give you an example. Pupunta ang isang pasyente, may problema sa puso, nagpa-check up. So, the doctor will prescribe medicine para sa heart, para sa maintenance. And of course, kasama doon ay magreseta siya ng mga gamot na walang kinalaman sa puso kundi mga vitamins, food supplements. Sasabihin na kailangan mo ito para tumibay ang puso mo. Pero wag ka, the patient doesn't need it. At ito pa, ino-overprescribe yung mga medisina na brand ng Belkens Pharmacy. Now, of course, ang kapalit niyan ay komisyon. I have here with me the list of all the Jedis and Padawans. Ang Jedi ay ito mga opisyal na involved dito sa MLM scheme. Ang Padawan ay yung mga downlines. And I also have copies of checks issued by Belkens Pharmacy to some doctors.
Now, mag-deny kayo, makukulong kayo. Because I have proof. I even have proof here coming from the Security Exchange Commission na inaamin mismo ng mga doktor na involved dito sa MLM ng Belkens Pharmacy na sila ay shareholder or stakeholder ng Belkens Pharmacy. Kung makikita niyo po itong Zurex drug, actually hindi ito kilala compare sa ibang mga drugstore. Ano po itong Zurex drugs na pag-aari ni Dr. Vianelli F. Flores? What's wrong with a doctor owning a pharmacy? It's a legitimate business, right? Pero kung titingnan mo, conflict of interest. Why? Kasi nga, mga membro ng MLM ng Belkens Pharmacy, tinuturo ang mga pasyente nila na pumunta sa Zurex. At sa harap mismo ng Philippine Heart Center, meron pong Zurex drugs. Pila-pila mga pasyente dyan. Pero hindi lang po Zurex ang nagkikerry ng mga gamot ng Belkens. Mercury Drugstore and even Watson. Of course, walang kinalaman po ang Mercury at saka Watson. These two drug companies, walang kasalanan. Pero kinikerry nila po itong Belkens Pharmacy Incorporated na drugs. Now, sa Zurex Drugstore, 70% na mga gamot dito ay Belkens. Sana magad. 70%. 30% kung ano-ano na lamang na brand. Nasabi nga kanina Senator Bongo na hindi na patient care o yung kalusugan ng pasyente ang tinatrabaho ng mga doktor na miyembro nitong MLM, kundi yung pagninegosyo sa ngalan ng salapi. Sabi pa nga dun sa jeep nung ako pinag-aaral pa, basta kay God knows who does not pay. Lumilitaw na maraming hudas sa medical profession. Although, hindi naman lahat. Marami pa rin mga bait. I know a lot of doctors, in fact, sila pa mismo ang lumalapit sa akin para magsumbong. Para isiwalat ang mga kalokohan nangyari sa medical field, medical community, because gusto nila malinis yung kanilang hanay. And I admire and salute those doctors. Right now, nakikinig at nanonood sila. Kilala nyo kung sino kayo at sumasaludo po ako sa inyo. Pero we have to go after these doctors, Mr. Chair, na nakakahiya sa medical profession.